Impeachment rules na gagamitin laban kay Vice President Sara Duterte hindi na aamyendahan ayon yan kay Senate President Francis Chis Escudero. Alamin natin ang mga detalye sa pag-uulat ni Bombo J. Sigalvez. Kinumpirma ni Senate President Francis Chis Escudero na hindi nababaguhin ang rules na gagamitin para sa nakambang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pulong balitaan, sinabi ni Escudero, kung ano man ang umiiral na rules sa Rules of Court ay hindi na amyendahan dahil tiyak ang senador na kapag binago ito ay mayroong magrereklamo o magke-question. Narito pakinggan natin ang paunang pahayag ni Senate President Francis Chis Escudero. Hindi na namin babaguhin na nga yung rules dahil nga, kung maalala nyo, siguro mga ilang buwan na ang nakakalipas na sinabi ko, may mga panukalang baguhin yung rules pero sa dulo, maliban na lang nga, ulitin ko, kung ang plenaryo ay magde-decide otherwise, hindi na lang kami magbabago ng rules dahil baka sabihin, pinapalitan pa namin to in the middle of the game. So kung ano man yung mga nakatakdang rules sa Rules of Court ngayon na suppletorily applicable, yun na lamang yun. Dahil tiyak ko, ano man ang baguhin namin sa rules ngayon, may magrereklamo at magrereklamo mula sa isa o sa kabilang panig, citing, quote-unquote, changing the rules in the middle of. Samantala, Bombo Denny, sumagot din si Escudero sa naging pahayag ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na dapat sinimulan na ngayong linggo ang presentasyon ng Articles of Impeachment at pag-convene nga ng Senado bilang isang impeachment court. Ayon kay Escudero, batay sa rules, mayroong 10 araw ang nasasakdal na sumagot sa ipadadalang summons at kung June 3 anya na ipadala kay VP Sara at June 13 matatanggap ay adjourn na rin ang Senado. Hindi na rin anya maaari pang sumagot ng pleadings o mag-file ng sagot si VP Sara sa summons ng June 30 dahil tapos na ang kanilang otorisasyon mula sa 19th Congress. Wala na rin anyang gagawin pang pre-trial pagdating naman ng June 30. Gayunpaman, sinabi ni Escudero na lahat ng impeachment proceedings laban kay VP Sara ay gagawin sa June 11 sa ilalim yan ng 19th Congress. Dahil anya kailangang unahin ang mga nakabinbin na panukalang batas bago tuluyang isara ang 19th Congress at buksan sa Hulyo ang 28th Congress. Narito pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni Senate President Francis Chis Escudero. Lahat-lahat na. Ngayon, bakit? Meron kaming rule kaugnay ng 3 days bago namin ma-third reading ang isang panukalang batas. Pag hindi namin na second reading yan this week, hindi na namin mata-third reading yan next week. So time is of the essence insofar as passing certain bills are concerned na para mahabol yan sa 19th Congress. Kumbaga, yung pwede namin gawin ngayong linggo, hindi na namin pwedeng gawin next week kung gusto pa namin itong humabol. Sa kabilang banda, yung pag-issue ng summons, whether June 3 yan or June 11, pareho lamang naman ang epekto dahil yung panahong bibigay sa nasasakdal kay VP Sara para sumagot, babagsak na rin sa petsa na wala ng sesyon ang Senado at ang Kongreso. Yung trial sa July 28 pa naman, 20th Congress, walang mawawala, walang madadagdag, walang mababawas. Pero itong mga second at third reading, malaki ang mawawala, malaki ang mababawas. Bombo Dennis, naniniwala naman si Escudero na kayang matapos sa Oktubre ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Dahil anya 7 articles of impeachment lamang ang lilitisin ng Senado at mahabang panahon na rin anyang binigay sa prosecution at defense para maghanda. Hindi raw napahintulutan na magkaroon ng pagkaantala dahil meron ng sapat na panahon yung dalawang panig para maghanda ng mga ebidensya at iba pa kaugnay nga sa paglilitis laban kay VP Sara. Okay, Mula Bombo rito, JC? yes, Bombo Dennis. Maliban dito sa schedule ng pagbasa ng Articles of Impeachment, yung panig ng Senado na tatayo bilang impeachment court, ongoing din ba yung ibang mga preparasyon dyan? Halimbawa, yung structural issues, yung podium na gagamitin, yung silid na pananatilihan ng defense team at prosecution team, meron na bang mga ginagawang adjustment dyan? Kasi kung ito ay naantala at wala na rin ginagawang iba pang preparasyon, mukhang may ku-question ito sa korte, Bombo JC. Pero kumusta ang mga ginagawang paghahanda dyan sa panig ng Senado? Bombo Dennis, ngayong araw nga, June 2, yung pagbubukas muli ng sesyon ng Kongreso at mamayayang alas 3 ng hapon. Kaugnay naman sa paghahanda ng Senado, kaugnay sa nakambang impeachment trial laban kay VP Sara, sa ngayon, Bombo Dennis, ay wala pang paghahanda o preparasyon kaugnay nga dito sa setup,
na yung podium na tatayuan at kung ano man yung setup dito sa plenaryo Bombo Dennis. Ang tanging setup lamang dito yung kung ano yung setup ng regular session, kung ano yung ginagawa dito sa plenaryo sa Senado Bombo Dennis. Okay, dako naman tayo dun sa magaganap mamaya, ano? Regular schedule ba ito, Bombo JC, o pwedeng mag-extend sila dahil marami-rami, ano? Kung di ako nagkakamali, 100 yung mga panukalang batas na kailangan nilang aksyonan. Tama ba? Mm-hmm. Tama ka rin, Bobo Dennis. Una na nga sinabi ni Senate President Francis Escudero na dahil iniurong nga itong pagbasa o presentasyon ng articles of impeachment laban kay VP Sara at gayon din yung pag-convene bilang isang impeachment court, ay uunahin nga muna itong mga nakabinbin na priority measures bago nga magsara itong 19th Congress at buksan muli buksan yung 28th Congress pagpasok naman sa Hulyo. So ngayon, yung schedule ay regular at antabayanan din natin, Bombo Dennis, kung posibleng mabuksan sa plenaryo itong ang pag-question ni Senate Minority Leader Coco Pimentel kaugnay nga sa pag-urong sa June 11 na sa halip na June 3 o ngayong linggo yung pag-convene at presentasyon ng articles of impeachment. Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo JC. Yan muna ang update dito sa Senado. Ako si Bombo JC Galvez, nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!